Hello mga ka-electrical, no? Ito yung HBD natin, no? High voltage disconnect. So far ayos na. At na prove na natin na okay to, no? Dahil nga tag-araw ngayon. So ang problema natin ngayon mga solarista, no, yung mga ganitong setup na pure off grid tapos ay bukod-bukod yung MPPT at inverter, no. Yung inverter ay nagpo-fault dahil napo-full bat yung battery natin dahil nga tag-araw, no. Kaya napo-full bat, siyempre dahil sa solar charge controller natin, no. Then kapag napo-full bat yun, siyempre nag-i-stop tong MPPT natin, yung HBD niya ay gumagana, yung high voltage disconnect, para hindi na ma-high voltage yung battery o ma-overcharge, no? Yun ang trabaho ng controller. Ngayon, ang problema ay yung yung mismong inverter natin na wala namang protection to sa high voltage, no? So, kaya nangyayari, nadidetect ni inverter kapag na full charge na yung BOC ng solar panel mo, yung BMP ng solar panel mo dahil nakakonect na sa MPPT, nagiging BOC at tumataas yung voltage. At nare-read naman nitong inverter natin, kaya nadidetect niya is high voltage, no? So para maiwasan natin 'yon na hindi mag high voltage, no, dito sa solar panel natin o maging BOC yung BMP, ay uunahan na natin siya ng high voltage disconnect, no? Itong high voltage disconnect natin ay nakakonekto sa battery, no, battery supply. Then pag na-detect na niya kung ano ang setting mo ng pinakamataas na voltage, ay i-release niya tong relay na kung saan ay nakakonect lang yung red wire ng mismong solar panel natin. So ang solar panel ang kinokontrol natin to, kinakat natin yung mismong red wire ng solar panel para tumigil o mawala yung solar panel, then mag-disconnect dito sa MPPT, no. So ibig sabihin, uunahan na natin yung MPPT o yung controller mo na mag-disconnect. Dahil nga kapag kung ito ang aantayin natin mag-disconnect, ang solar panel na BMP ay magiging BOC, then madidetect ng inverter natin na high voltage at madidisconnect yung o magpo-fault yung inverter natin, no. So far nagawa ko na nga at ayos na to, no. Nagamit ko na, hindi ko na siya binabantayan. Lagi ko lang sinisilip yung battery ko, kung makikita ko is na 99%, no, 99% hindi na siya nagpo-fault, no. Ibig sabihin nun ay nauunahan niya yung MPPT bago mag-disconnect. Siya muna magdi-disconnect. So, ang nangyayari, so tuloy-tuloy ang gamit mo kahit tirik ang araw, then yung battery mo kahit maliit yan, okay lang. Ibig sabihin, mini-maintain niya na lang yung voltage ng battery mo ng almost 99% to 95%. Kasi meron tong differential. So, hindi pwede masyado malapit yung differential niyan, no? Pero darating tayo doon, explain ko yung mismong parameters ng high voltage disconnect natin. Pero ang trabaho nito, yun nga, pinapaliwanag ko, para maiwasang mag-fault yung mga ganitong inverter natin, no? Dahil yung inverter natin ay meron siyang high voltage disconnect nga, pero magpo-fault siya. Ibig sabihin, protection lang, no? Ito, ang trabaho nito, iiwasan na siyang mag-fault, no? Para sa inverter tong device na to, para hindi siya kagad mag-fault o hindi na mag-fault, no, dire-diretso yung gamit mo. Okay, so ito, katulad dito yan, meron din ako ginawa rito, no. So ito naman, dalawang set kasi yung solar panel ko, no, dalawang 620 watts, dito naman ay isang 550 at saka dalawang 300 watts, isang 300, isang 500 pinagsama ko diyan. Kaya dalawa yung controller ko, makikita niyo, no. So support 'yan. So ito yung unang magdi-disconnect. Then kapag umabot na ng 28, dito naman di-disconnect, no. Ayan. So ito yung mismong high voltage niya. Pag umabot ng 28.2, mawawala yung LED red, no, magdi-disconnect. Then pag bumalik uli siya sa 26.8, magre-reconnect uli, aandar uli yung ilaw, no. So same dito, pero magkaibang setting ko dito, no. Ito ang setting ko dito ay 27.3. So magdi-disconnect, kaya kita mo naka-disconnect pa, no. Then ang reconnection niyan, no, ay 26.5, no. Pero hindi pa umabot ng 26.5 nga. Yung mismong battery setting ko o battery reading, no, 26.7 pa. Kaya hindi umiilaw yung LED red.
So compare sa LVD, no, disconnect and reconnect. Dito ay disconnect then reconnect pero high voltage naman, no? So ayan. So meron akong ginawa dito isa, no, papalitan ko yung isa na yon. Ito. So ito yung pinaka aparato na support ba. Kasi kung dalawa set ng solar panel mo, masyadong malaki ang diferensya. Kailangan mo pa ng isang MPPT, no. So yan, ito yung mismong aparato ng MPPT, no. So madali lang naman yan, solar panel at sa battery. So dito ka lang magko-connect, dito mismong solar panel, no, positive to negative, then battery. Dahil ito naka-configure na rito, naka-connection na yan, no. So laging kinakat lang natin is yung red wire, no. Yung negative wire ng solar panel, no, ay nakadiretso. Then yung mismong positive wire, so dumaan sa relay, okay, napuputol. Ibig sabihin, no, pag walang supply ito, napuputol yan. So na-open, no, open and close ang trabaho ng relay. So yan, dumaan dyan. Then dito yung mismo solar panel. Then itong high voltage disconnect natin, no. So battery charger to, no, pero pwede nga natin gawing kung ano yung gusto mong application. So ginawa nating application to as high voltage disconnect. Okay, so ito battery in, no, battery yan dito mismo sa connection natin dito. Then itong out, no, ito yung papunta dito sa relay, no. Once na ma-detect ng LVD natin o ng HBD, no, HBD na mataas na yung voltahe niya, magdi-disconnect to. Okay, magdi-disconnect, then mawawala yung LED red. So kabaligtaran, no, habang mababa pa yung battery, ito ay nakailaw yung LED red. Pero once na ma-reach niya yung high voltage na disconnect niya, ay mawawala yung LED red, mawawala rin yung supply nitong output natin dito, yung supply ng relay. Kaya mamamatay, mag-open yung relay, mawawala yung solar panel, then mawawala yung charging. So ibig sabihin, hihinto yung charging. Then yung inverter mo ay masa-safety, hindi siya magpo-fault dahil nga tumigil ang charging. Then magkaroon ng mga 10 to 20% mabawasan yung battery, mag-on ulit itong mismong high voltage disconnect natin, then magcha-charge ulit yung battery. I-maintain niya yung at least 85 to 90% yung charge ng battery mo. Yun ang kagandahan dito, no, hindi mo nababantayan. Kasi nga once na ganitong tag-araw, sobrang lakas ng araw, no, kahit malaki battery lagay mo ay sigurado mapu-full charge, lalo na kung hindi ka masyado gumagamit. So yan ang HBD natin, no. Comment kayo kung merong kailangang i-comment, no, halimbawa may question kayo or correction. So yan, pero ito bago ko binidyo ay tinesting ko muna talaga ng ilang buwan, no. So ito, dati kasi ang problema ko, no, kapag ganitong mainit yung araw, anong nangyayari ay napupult yung battery, lalo na kung aalis kami. Siyempre gusto ko ma-full charge yung battery ko, no. Pagbalik ko, so yung inverter ko naka-fault na, namumula na to. Ibig sabihin na full charge. Na-disconnect do dito sa MPPT natin, okay. Hindi siya na overcharge. Ang problema, yung MPPT natin ay na-detect niya as high voltage dahil nga yung BMP dito na voltage output nagiging BOC dahil nga nawawala yung MPPT, no. Alam naman natin kapag yung solar panel ay walang MPPT, mataas ang BOC nito o yung voltage open circuit, no. Yung open circuit voltage niya mataas. So ang kaya lang kunin itong voltahe ng inverter natin ay 15.5 volts, no. So pag mataas doon, ma-detect niya as high voltage. So yun ang ka-electrical, no. So yan, high voltage disconnect. So para na rin siyang hybrid, no, dahil hindi mo nababantayan. Once na ma-full charge ang battery, titigil siya, hindi magde-detect yung hindi siya magpo-fault yung inverter. So yan yung sagot natin para sa mga off-grid natin na individual devices katulad dito, no. MPPT bukod, and then inverter nakabukod, no, lahat, pati yung watt reading natin,
high voltage disconnect, low voltage disconnect compare sa hybrid, no? Ang problema naman sa hybrid, kung sakaling masira ay isang buo yun, no? Ang hirap gawin. Kailangan mo talaga ng technician. Compare dito, available lahat to sa mga online seller natin, no? Yung mga devices na yan. Then, kung okay yung binilan mo, ay magaguide pa kayo paano i-replace. So, yan lang naman, mga ka-electrical, no? Salamat sa pagtitiwala. Yan, ang mismo mga gawa natin dito. So, tama-tama to sa tag-araw. Dahil siguradong magpo-fault lahat ng mga inverter nyo. Kahit mismatch na yung solar panel nyo. Maliit yung battery, malaki yung solar panel. Walang problema dahil meron tayong high voltage disconnect. Ngayon. Sige, thank you. God bless.